At samantala, duda na rin pati ang Commission on Audit sa isinagawang bidding para sa pagpapatayo ng Makati City Hall Building 2. Kaya magsasagawa raw sila ng special audit. Pero ginigit ng administrador ng Makati na pasado ang proyekto sa 10 tinatawag na audit review at kumpiyansa silang makakapasa muli sa anumang pagsusuri. Nakatutok si Cara David. Nais ni Kabataan Party List Representative Terry Redon na paimbestigahan ang mga transaksyon ng Hillmarks Construction Corporation sa gobyerno, ang kontraktor ng kontrobersyal na Makati City Parking Building na may halagang 2.3 billion pesos. Pagka talaga nakita natin na many of the projects that they were undertaking were in fact overpriced, I think Congress should act to really make certain that this company should be blacklisted from participating in government projects. Sa pagdinig sa Senado kahapon, nalaman na ang Hillmarks din pala ang kontraktor ng hindi lang isa kundi 5 government buildings sa Makati. Bukod sa Makati City Hall Building 2, Hillmarks din ang gumawa ng isang gusali sa Ospital ng Makati, Makati City Hall, University of Makati Nursing Building, at ang bagong tayong gusali ng Makati Science High School. Sa pagdinig sa Senado kahapon, sinabi ng isang dating miyembro ng Bids and Awards Committee ng Makati na sadyang niluto nila ang mga bidding. Pinapaboran daw nila ang Hillmarks Corporation at alam daw ito ni nooy Mayor at ngayoy Vice President Jejo Marbinay. Walang kaduda-duda na alam nila ito. Wala po akong matandaan na may nag-question ni isa sa amin. Dahil kalakaran na ho namin sa Makati yan eh. So sa madaling salita, lahat ng bidding sa Makati ay niluluto ninyo? Totoo po siya. Lahat po, luto po yan. Duda rin ang Commission on Audit sa isinagawang bidding para sa Makati City Hall Building 2. Ayon kay COA Chairperson Grace Pulido Tan, nakapagtataka na napakabilis ng proseso. Ang procurement process na nakatakda under the Procurement Act, siguro mga 130 plus days, may pinakamaikli na. Pero dito, parang in 2.5 months, from bidding to award of contract. Super bilis yun, especially with this amount. Humingi kami ng panayam kay Binay pero tumanggi ito. Pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon at sinabing politika lamang ang nasa likod ng mga ito. Ang City Administrator ng Makati nagpadala lamang ng statement. Pasado raw sa 10 audit review mula 2008 hanggang 2013 ang naturang proyekto at kumpiyansa silang makakapasang muli ito sa anumang panibagong pagsusuri. Sagot naman ng COA, technical report lamang ng mga engineer ang kanilang sinuri noon pero ang mismong proyekto hindi pa raw na-audit. Dahil dito, magsasagawa ang COA ng special audit sa umano'y overpriced Makati City Parking Building. Sinubukan naming kunin ang panig ng Hillmarks Corporation pero bigo kami. Gayunpaman, nauna nang iginiit ng Hillmarks sa Senado na above board daw ang lahat ng kanilang napanalunang kontrata sa Makati. Makikita po natin that the price of the Makati Parking Building is comparable with other government projects. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.